Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating itutuloy ang series na Understanding the Church. So, the church is empowered by the Spirit, the Holy Spirit. So, ayun, Acts chapter 1 verse 8 ang sabi rito, "But we will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witness in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth." Sa Tagalog, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo ay magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. So, punta tayo sa unang katuruan ng sabi rito. The Spirit is the life of the body of Christ. So, yung Espiritu Santo, yan yung nagbibigay buhay. Yan yung nagbibigay buhay sa katawan ni Kristo. Yung simula nung namatay si Kristo, nabuhay muli, ang gumalaw doon or yung ginawang instrumento doon ng Panginoon ay yung Espiritu Santo. Na siya yung nagbibigay, siya yung nagbibigay ng buhay sa katawan ni Kristo, pati rin sa katawan niya yung nandito sa lupa. O umaga, siya yung gumagalaw kasi nga alam naman natin na si Kristo ay nasa langit na, kasama na ng ating Diyos Ama. Ang naiwan dito sa lupa ay yung Espiritu Santo. Siya yung nagbibigay ng essence, or siya yung dahilan kung bakit may presensya ng Panginoon, may presensya ng katawan ni Kristo dito sa lupa. Sa ikalawang teaching, ang sabi rito, the Spirit gives power to the church. So, ang Espiritu Santo ang gumagalaw para magbigay ng kapangyarihan or para magbigay ng kalakasan sa simbahan. Kumbaga, kaya nagkakaroon ng reach, kumbaga nagkakaroon ng holiness yung church, or kaya nagkakaroon ng pagka-holy yung bahay-sambahan or yung simbahan. Ang may kagagawan na yun ay yung Espiritu Santo, dahil nga yung gumagalaw dito. Sabi nga dito, di ba, but you will receive power when the Holy Spirit. So, the church will receive power by the Holy Spirit. So, kumbaga, ito yung instrumentong ginagamit ng Diyos Ama na gumalaw dito sa lupa, na gumalaw sa loob ng simbahan. So, ayun, kung nararamdaman mo yung pagka-holy, or yung nararamdaman mo yung presensya ng Panginoon sa simbahan mo, Espiritu Santo yon, Holy Spirit yon. So, sa ikatlong teaching po na tayo, the Spirit spreads the gospel. So, kung tutusin, literally, ang mga pastor, mga pari, mga misyonaryo, sila yung mga nagpapalaganap ng gospel. Sila yung nagpapalaganap ng katuruan dito sa lupa. Literally. Pero spiritually, yung Espiritu Santo ang tumutulong sa kanila. Espiritu Santo yung kumakatok sa mga puso't isipan nila na i-share nila yung gospel, na ipahayag nila yung doktrina. So, kumbaga, yung Espiritu Santo, imagine mo, siya yung siya yung kapangyarihan na kaya ka nakakaisip ng mga bagay na para sa Panginoon, kaya ka nakakagawa, kaya mo naiisipan na gumawa ng mga bagay na para sa Panginoon, dahil yun sa Espiritu Santo. Kinakausap ka ng Espiritu Santo. Yun. So, punta tayo sa application. Paano nga ba natin ito may a-apply sa ating mga buhay? So, unang-una, be a powerful witness for the Lord. So, witness. Pag sinabing witness, ikaw yung nagpapatunay. Ikaw yung nagpapatunay na talagang gumagalaw sa'yo ang Panginoon. Gumagalaw sa'yo ang Espiritu Santo sa paanong paraan. Ipakita mo na yun nga, tagasunod ka ni Kristo. Ipakita mo sa mga gawa mo, sa mga salita mo, na talagang namumuhay sa'yo yung Espiritu Santo, na talagang namumuhay sa'yo ang Panginoon. So, be a powerful witness for the Lord. Ikaw mismo, maging powerful witness ka. Ikaw mismo yung maging patunay na talagang namumuhay sa'yo si Kristo. Yung mga gawa mo, yung mga salita mo, etc. Sa ikalawang application ng sabi rito,
As for the Spirit's empowerment, magdasal tayo. Humingi ka ng gabay na sa Espiritu Santo na gumalaw siya sa iyo, gumalaw siya sa buhay mo, kumatok siya sa isipan mo, sa puso. Ayun nga, as for the Spirit's empowerment nga, na, ayun, pagkatiwalaan natin siya, na hingiin mo na Espiritu Santo, ikaw ang manalaytay sa akin, ikaw ang tumapik sa akin para gumawa ako ng mga bagay na ikalulugod ng Panginoon. So pray, manghingi tayo ng tulong. Sa ikatlong application, ang sabi rito, be an instrument of the Spirit today. Ngayon mismo, maging instrumento ka ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, pupunta siya sa iyo. Ang Espiritu Santo, kakatok siya sa isip mo, sa puso mo. Ang kailangan mong gawin ay tanggapin siya. Nang sa ganun, maging instrumento ka ng maging instrumento ka ng Espiritu Santo para ipalaganap yung mabuting balita or ipalaganap yung kabutihan mula sa Diyos. So yun, lagi natin tatandaan na ang Diyos Ama at ang Diyos Anak nasa langit na yan. Ang naiwan dito sa lupa ay ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, ang Diyos Espiritu Santo, yun ang gumagabay sa iyo. Yun yung Diyos na kasama mo, na siya yung nagbibigay sa iyo ng mga pagkakataon na makagawa ka ng mabuti, na makaisip ka ng maganda, ganon. So ayun, be an instrument of the Spirit today. So yun lang, napakarami kong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat. Glory to God.